Ang pagpapakasal ng propeta kay Aisha. Bakit nagpakasal ang propeta sa isang bata? Yan ang tanong na gustong masagot ng marami. Ngunit bago natin simulan itong tugunan, aminin natin na ito ay higit pa sa isang katanungan lamang. Sa halip, ito ay isang akusasyon at paghatol ng pagkatao ng isang propeta. Bilang isang Kristiyano, ano ang tamang edad ng pagkaasawa ayon sa Biblia? Ano ang iyong batayan para sabihin na ang isang bagay ay immoral? Anong talata sa Biblia o sa Quran ang nagsasabi tungkol sa tamang edad ng pagkaasawa? Ang sagot ay wala. Hindi natin mababasa sa Biblia o maging sa Quran ang tamang edad sa pag-aasawa. Marahil nasa isipan mo na dapat 18 pataas. Tatanungin ko, bakit 18? Kung pupunta ka sa ilang bansa ngayon, sa Equatorial Guinea halimbawa ay 14 na taong gulang. Sa Argentina ay 15 na may pahintulot ng magulang. Kung pupunta ka sa Canada ay 16. Sa katunayan, ang batas ng Canada ay pumapayag na makipagtalik ang isang tao na may edad na 16 kahit walang kasal. Yan ang nasa batas nila. Ngunit walang naririnig na pagsalungat mula sa mga Kristiyano. Ngayon, balikan natin ang kasaysayan. Noong 1880, hindi bababa sa 200 taon na ang nakalilipas. Sa Amerika, 37 ka-estado ay nagpapahintulot na ang 10 taong gulang ay pwede na mag-asawa. Immoral ba sila? Maaari mo bang tawaging immoral ang kanilang mga dakilang lolo at lola dahil pinayagan nilang makasal ang 10 taong gulang? Sa Inglaterra noong ika-19 na siglo o ika-18 siglo, ang batas ng England noong panahong iyon ay sinasabi na ang isang babae ay maaaring ipakasal sa edad na 7 at may karapatan sa dote. Ang mga tao ba ng England sa panahong iyon ay immoral? At ngayon ay may pinakamagandang bersyon ng moralidad? Ang aking lola ay birhen nang siya ay ikinasal sa aking lolo nang 11 gulang pa lang siya. Ibig bang sabihin immoral ang aking lolo at lola? Paano naman ngayon? Ilan na lang bang babae ang birhen bago sila ikasal? Ilang diborsyo at hiwalayan ng mag-asawa ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin, wala tayong karapatang moral na akusahan ang ating mga ninuno tungkol sa moralidad na nauukol sa pag-aasawa. Ang babae ngayon, ang kanilang isip, ang pagpapalaki, ang kanilang buhay panlipunan at kung gaano katagal sila nabubuhay. Kung ihahambing natin ito ngayon ay ibang-iba. Kung titingnan mo ang life expectancy ayon sa Western historian sa ika-18 siglo ay 30 hanggang 40 taong kulang lang. Kaya kung ikakasal sila sa edad na 20 o 30, tulad ng nakaugalian natin ngayon, ano ang mangyayari? Magsasama ang mag-asawa sa napakaikling panahon lamang. Kaya naman minapayagan na nila ang kasal sa edad na 10 o puberty age. Maidagdag ko pa
sa lumang tipan ay nagpapahiwatig na pinakasalan si Rebecca ni Isaac sa edad na 3 taong gulang pa lang. At sang-ayon ang mga Jewish rabbi dito na dalubhasa sa Torah. Ang pagpapakasal ni Aisha sa propeta ay isang consensual o agreement sa kanyang ama. Kaya't ang kanyang kasal kay Aisha ay upang patatagin ang kanyang relasyon kay Abu Bakar, ang ama ni Aisha, para sa kinabukasan ng Islam. Kaya walang passion at physical attraction. Sa katunayan, bago siya iminungkahi sa propeta, may naunang proposal na siya kay Ubair ibn Mut'am. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay may sapat na gulang para sa kasal ayon sa umiiral na tradisyon noong panahong iyon. Ang salitang kasal noon ay nangangahulugang proteksyon at pag-aalaga sa isang babae. Hindi tulad ngayon na pagsabing kasal ay honeymoon agad ang nasa isip ng tao. Bilang karagdagan, sa panahon ng buhay ni Aisha, hindi siya nagbanggit na siya ay inabuso o ginawan ng anumang masamang bagay ng propeta. Bagkus, siya ay inalagaan, pinotrektahan at minahal. Ang pinakamahalagang katotohanan sa buhay ni Aisha ay hindi ang kanyang pag-aasawa ng bata pa, kundi ang kanyang antas ng kaalaman. Siya ay isang scholar. Ang kanyang pagmamahal sa sugo at ang kanyang pagmamahal sa relihiyon ng Islam ay ang pinakamahalagang aspeto ng kanyang buhay, hindi tulad na gustong ipalabas ng iba. Ang katotohanan ay kung bumalik tayo, ilang daang taon na ang nakalipas na kung saan ang karamihan sa mga tao ay hindi man lang alam ang kanilang mga kaarawan. Kung ang babae ay umabot na sa pagdadalaga at ang mga magulang ay itinuring na siya ay pisikal at psikolohikal na may sapat na gulang upang magpakasal, sila ay ipapakasal. Ganyan ang kanilang mga kaugalian at tradisyon. Ang mga tao noon ay walang birth certificate na tulad natin ngayon. Madalas hindi nila alam kung ilang taon na sila. At maging sa panahon ng propeta, bago ang kalendaryong Islam, karaniwang sasabihin ng mga tao 2 taon pagkatapos ng gayong labanan o 3 taon pagkatapos dumating ang mga elepante upang sirain ang Mecca, o ito ay 5 taon pagkatapos nito at nang ganito. Sa ganoong paraan lamang nila maaalala ang mga bagay-bagay dahil karamihan sa mga tao ay walang mga kalendaryo. Wala silang mga bagay na katulad natin ngayon. Ang Islam ay hindi nagbibigay ng isang tiyak na edad sa pag-aasawa. Ngunit ang Islam ay nagbibigay sa iyo isang pamantayan dahil alam ng Islam na ang babae ay magkakaiba. Sila ay nagmamature ng di tulad noon at ngayon sa magkakaibang lugar at sitwasyon. Kaya ang pamantayan ay ang prinsipyong itinakda ng propeta na hindi ka maaaring magdulot ng pinsala sa sinuman, sa babae o sa iyong sarili. Hindi ka maaaring magpakasal sa isang dalaga o kahit sa isang matandang babae kung may pinsala sa kanya o masasaktan siya. Hindi pinapayagan na pakasalan siya kung nakapinsala sa pisikal at psikolohikal ng isang tao. Ngayon, sino ang makakapagpasya kung handa na ang babae physically? Yun ay kung umabot na siya sa edad na pagdadalaga o puberty
Ito ang natural na senyales na handa na siya. At sino ang nagpapasya sa psikolohikal? Ang mga tao sa kanyang pamayanan at kultura. Ang mga taong dalubhasa sa larangan ng psikolohiya at pag-unawa. Masasabi nilang handa na siya sa edad na ito o hindi pa siya handa sa edad na iyon. At syempre, napakalakas ng opinyon ng pamilya para malaman kung handa na ba ang kanilang anak o hindi. Ang batang babae ay hindi maaaring magpakasal nang walang pahintulot ng kanyang mga magulang, ng kanyang tagapag-alaga. Kaya't ang Islam ay nakakuha ng perpektong tuntunin na kailangan walang pinsala sa isang babae na mangyayari sa pisikal o psychological. At ang kasal ni Aisha ay hindi sumasalungat sa fundamental ng aming paniniwala.